kailangan, nandun ka rin titira sa tirahan ng may-ari. Tingnan nyo, siksikan sa isang kwarto, 12 babae. Pawis na pawis. Mario sir. Sa kwarto na yun, talagang siksikan kami. Kasi ang dami namin eh. Tapos bawal kami lumabas. Ito ang kalagayan ng bansamantalang tirahan na tinitiis ni Rose at iba pang tulad niya na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Required daw yung agency policy na hindi lalakad yung papel namin for abroad kung hindi kami mag-accommodation. Dahil wala namang bayad ang kanilang pagtuloy rito at maging ang kanilang pagkain at iba pang pangangailangan, lalo pa raw silang nainganyo. Pero laking dismaya raw niya nang dumating na siya sa kanyang tutuluyan. Sa isang maliit na kwarto lang daw kasi nagsisiksika na mahigit na 10 aplikante na nanirahan dito. Ayun, yun nandun na kami. Doon ko na nalaman na sobrang init. Tapos isang electric fan mahina. Ang ipinangakong libreng pagkain kakarampot lang pala. Tapos yung ulam namin, kung ano yung binigay sa'yo ng tanghali, dapat paabotin ko na hanggang gabi. Hindi pa man daw sila nakakaalis. Ang mga aplikante tila may practice na raw na pagiging domestic helper. Nagtatrabaho sila, may kanya-kanya kasi mga schedule na nakapaskil doon. Tapos yung iba naman, pinaglalaban nung mismo may-ari ng bahay. Ang masaklap pa raw dito, bantay sarado raw sila at inagbabawal umalis sa kanilang tinutuluyan. Bawal kaming dalawin ng mga kamag-anak namin kahit maghatid sa airport, bawal din. Tapos kinukuha nga yung cellphone sa gabi. Sabi ko, nandito pa lang tayo sa Pilipinas, nakakaabot na tayo ng pagmamaltrato. At more pa pag nakapunta na tayo sa ibang bansa, ano pang hihingi natin tulong galing sa agency na pinagmulan natin. O, ito tol ha, may nakatakas at dumiretso sa POEA para i-rescue yung ibang kasamahan niya. Basta usapan nga namin kung sino ang unang makakalabas diretso na ng POA. Nagkataon na ako yung lumabas. Sa tanggapan ng Philippine Overseas Employment Agency o POEA, nalaman ng may irregularidad sa pamamalakad ng inarereklamong ahensya. There is a possible violation of our law against illegal recruitment and also of the law against trafficking in persons. Sa pakikipagtulungan ng POEA sa tanggapan ng Anti-Transnational Crime Unit o ATCU ng CIDG sa Campo Crame. Target ng operasyong i-arrest ng iba pang naiwan ng mga kababaihang aplikante sa bahay ng kanilang ahente. At isa sa may-ari ng Green Gate Manpower Services na si Lisa Tan. Kasama ang Bitag T3, kilos prontong pinuntahan ng mga operatibang ATCU at POEA ang kinaroroonan ng mga biktima. Pagdating sa lugar, nadatnan namin ang narereklamong si Lisa Tan at ang kanyang pamilya. Inakyat na mga operatiba ang pangalawa at pangatlong palapag ng bahay. Umambad sa amin ang siksikang sitwasyon ng mga kababaihan sa bawat kwarto rito. Sa pangatlong palapag, laking gulat na mga kasamahan ni Rose nang magkita sila muli. Ilang buwan na kayo dito? 2 weeks po may hindi po may 2 months. Hindi talaga kayo pinapalabas? Hindi po. Samot-saring pangatuwiran ng aming narinig mula kay Lisa. Hindi naman po namin yan sila pinilit na pumunta dito. Kahit tanungin niyo naman po sila, sir. Gusto naman po nila lumabas, sir. Kung pwede naman po, hindi naman kami namimilit. Anumang paliwanag ni Lisa, maliwanag ang naging paglabag niya ng batas at karapatang pantao. Hindi po kasi ma'am dahilan na aplikante yung sila, may lisensya kayo, na para po sila ay hindi bigyan ng kalaya. Kung binibigyan yung accommodation po, wala po tayong problema doon. Nagtatrabaho nyo pa. Hindi naman po ito training center. Inimbitahan siya sa tanggapan ng ATCU para maimbestigahan. Habang 8 sa 50 aplikante ang kusang loob na sumama sa mga operatiba para magbigay ng kanilang pahayag. There could be some form of misrepresentation. The way they conducted the recruitment has not
been reported to POEA, and there could be a violation on allowing an unauthorized person to conduct recruitment. Itong may-ari ng agency, nakapag-areglo to sa mga complainant, sa tango. Pero hindi siya ligtas sa administrative cases dito sa POEA.